ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga ingadlo ka na itong tanan o welcome din sa itong malaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kumusta mo tanan diha? Karon sa palibot, nagulan na ba sa inyo? Mutan na gil ba lang? Well, makaingon lang na is katong mga katong mga naaras balay na minaw karon sa tuwang Sibianan 88.7 das FM, mga igala, no? O, ang mga, pwede po, katong mga nagkatanaw karon sa tuwa Facebook Live, na ba? Bita, mga igala ay, uban-uban kita, mga igala, no, alang sa ato mga hisgutanan, no, karon panahon na, mga igala, no. So, October, mga igala, October na, next week, mga igala, mahuman na October, mga igala, no. Yan, pag weekend, next week, mga igala, November 1, kalag-kalag na po, mga igala, no, so daghan na tagkuan. So, pag kalag-kalag ba mga igala, pag kuan ba mga igala mo freeze ta kadili karon sa mga kalag-kalag, mga igala, no. Oh, actually, mga igala, sa kalag-kalag, mga igala, no, ay mga kuano na ay mga unsa ni ay mga sabi niya ko ang cellphone. Sorry, nakalimot. Na yung mga pahimangno ato ang city government sa mga sementeryo, mga igala, no. Ato lang sa pasadahan, mga igala, balik-balikon nato ni siya, mga igala, no. During kalag-kalag, mga igala, kinahanglan tumanon, mga igala, sa mga tao mo bisita, mga igala, no. Actually, post nato na taod-taod, mga igala, no. O niya sa to ikaduhang hugna, no, panana siya, mga igala, no. Mga kinahanglan hinumduman ang mga publiko, sementeryo, ablihan, sugod, alas 6 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Pang publiko lang ni ha. Gikan sa alas Oktubre 30 hangtod Nobyembre 3, no. Ang mga pribadong sementeryo may imong magpatuman. Actually, mga igala, mo po siguro itong hisgutan, mga igala, in terms of security, mga igala, no. Ug mga adlawan, no. Isgutan na to ni mga igala na one entrance, one exit policy, kana inunduman na to ng mga igala, klego, sundan instructions o mga pambahagi nga doon ay kalabutan sa seguridad, ipatuman, mga igala. So, bawal yapon ng backpack, no? Bawal ang backpack, bawal ang jacket, no? Sa maong kwan na so. Anyways, mga igala, post na mga igala, no? I-post na mga igala, no? Ang maong kwan.
kaning nga mga pahinumdum gikan sa ato ang City Government of Davao mga higala no. Nanay mga pagpanganda mga higala no sa ato ang kuano sa ato ang sa ato ang sige tawagan na sa ato ang pag-adto sa sementeryo may higala. May na pahinumduman mo daan mga higala no. Pahinumduman mo daan may higala kung unsay dapat buhaton no samtang naa mo diha sa kuno nata sa mga sementeryo mga higala. So wala ko giuna mga higala although balik-balikon ko man gid nino kay para walay mahay mga higala pa yung wala man lagi ingon wa man gud may ingon din ko mo post ko sa akong social media account ay wa man gud mo na minaw sa akong programa god. Minaw pa mo. Aminaw pa mo sa akong programa. Ito na yung anak inyo ang pankaroon. Tsaka, marala ka nang nag-ingon ba nga, I told you so. I told you so. Ito mga higala eh. Actually, tanan man ani mga higala no, sa mga higala no, ipahinumdum magini mga higala. Because this is a public service mga higala. No? Public service siya mga higala sa tanang mga stasyon, no, sa radyo mga higala or sa TV or sa mga social media pages kana magin mo kasagaran makakuha gyud og mga kwan gyud og mga impormasyon no tanan nato nakuha karon mga higala halos tanan na sa social media no. So ato lang pa na is nag-reinforce lang ta mga higala no sa ato ang mga otoridad mga higala no. Kung paunsa ba dapat no or unsa dapat ang angay natong buhaton mga higala no. Mo lagi ni public service mga higala no. No, public service is a public trust. Charring. Wait daw mga higala eh. So hopefully ug man balik-baliko na to ni kani mga higala no together with the with the security force like Davao City Police Office no. Okay, sila may frontline anak karong mga higala kalag-kalag mga higala no. Sa mga sementeryo anang panahon na mga katambayan no. So hopefully may higala no parehas gyapon sa mga milabayng tuig generally peaceful mga higala naman tayo makumpiska ng mga sharp objects mga higala no. Pero lagi tapos bantay-bantay po diha kana mga maghubog-hubog diha kay bantayan kaburay bantayan sa media. Kamura gi bantayan sa media oy gon bawal makasulod ang kuan. Bawal makasulod ang ilimnon. Lakmuda. Mo kabalo mga higala no kay sama na ako pag matuko og kanang field mga higala di ko naga-uniform. Di po ko naga-ID, ma-ID ra ko og kuan, mag-ID lang ko og kuan. So pagka mo maspatan, ingon bawal magkuan dayon. Roberto, di lang kay kami bitaw may tanan na ba kami mo? Nanay kamera to mga cellphone. No, tanan mga tao mas gwapo pag kamera pa mas gwapo nag mga cellphone. So mas patang gyud mo ana og ma-post gyud mo sa social media. No? So bantay na lang gyud mo no. Ayun lang mo adto kung ano mo ato sementeryo kung hubog mo. Anyways, mga higala, din hita no sa ato ang hisgotaran mga higala no nga ang Oktubre mga higala is Indigenous Peoples Month mga higala no. So ginasi IP month mga higala kun nasa October ato sa dong i-search bi October is IP month ato sa kan ato i-search mga higala declared as National Indigenous Peoples Month mga higala. Tama di ay. October kuan siya na pursuant to Presidential Proclamation number 1906 mga higala. No. So mo ni ang kuan mga higala no. In line ni sa kuan mga higala sa kining pagpasa sa Indigenous Peoples Rights Act kon IPRA mga higala karon October 28 October 28 mga higala. So karon mga higala no i-celebrar ang maong kuan no i-celebrar ang maong kuan mga higala no pagpailan no paghatag awareness mga higala no sa tong kuan no community silahang kuan no i-celebrate nato paunsa i-celebrate ato ang pag-recognize sa ilahang katungod no dinhi sa tuwa mga higala og ilahang contribution sa nation building mga higala no.
Well, kung wala tayo kon mga higala, for example, sa Davao City, kung wala ginaila ang mga ang roots sa Davao City mga higala, so walay kadayawan. Kay mo na ang mga early kon mga higala na early civilization diri sa Davao City mga higala no. Kaya ito mga indigenous people, lahi po ito mga kon mga higala, mga Muslim tribe na higala, lahi po ni siya mga indigenous people po no. So anyways, mga higala, aron nga mas hatagan tagkatinawan mga higala regarding sa mga selebrasyon mga higala alang sa tuang IP month mga higala no. Ato paminawan mga higala ang pahayag no ni kuan mga higala na National Commission on Indigenous People Davao City Provincial Officer mga higala nga si Ma'am Joanna Lynn de Monteverde mga higala no. Alang sa maong selebrasyon aning National People's Month, National Indigenous People's Month mga higala. Paminaw na to. Sa Davao. So this is timely for us because we are currently celebrating our 28th IP month and IPRA commemoration. And this year's theme is enriching future, empowering indigenous communities as bedrock of sustainable development. So this year's theme is highlights or gives importance of the role of the indigenous people in building a sustainable and inclusive future. Our theme, weaving culture, symbolizes the preservation of the culture and the interconnectedness of the traditional knowledge systems and practices, the values of the indigenous peoples which continue to shape the nation's future. Enriching future also highlights the importance of these treasures, especially in social harmony, environmental stewardship, and community resilience. By empowering our indigenous peoples, we acknowledge and recognize that they are not just mere beneficiaries, but also key partners and leaders in sustainable development. So, ang ilang kaalam sa land care, environmental stewardship, biodiversity protection, and upholding collective well-being serves as the foundation in a future that respects the rights of the people and our nature or environment. So celebration, most of the activities are naagad sa community because the IP community celebrates their IP Day and mo na ang panahon nga nagagather po sila and to also kanang commemorate sa ato ang IPRA, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. So, NCIP participates in this IP celebration sa community na sila din mismo ang nanikamot, nag-initiate. And aside from that, this is all over the region. So, na-anadyo sila, in fact, there are ordinances passed by our IPMRs para ang IP Day celebrations na supported also by the local government units. And aside from this IP Day celebration na ay mga nagkalain-lain pang mga activity in partnership with other government agencies, in line with mga groundbreaking ceremonies for programs and projects funded by our partners such as ang isa, recently we had a groundbreaking ceremony sa isa ka infrastructure project sa Davao Occidental, Magita Davao Occidental, and then we also participated in the IP leaders or the IP communities had a ritual ceremony for the groundbreaking of the Mindanao Public Transport Modernization Project at Marilog proper. And then we have for Davao City, there will be an IP Youth Artist Assembly. And at the national level, there will be Land and Resource Congress to be participated by our IPMRs. We have more than 5,000 IPMRs nationwide, and we will be participating in that activity end of October. And we continue with our advocacy sa opisina sa NCIP Region 11
in line with sa pag-empower sa ato ang IP communities in governing their in governance within the ancestral domain. So NCIP's direction now is to assist the IP communities in their management of their wealth. No? So our IP communities are receiving royalties and benefit shares from the utilization of the natural resources within their ancestral domains, and this is part of the obligations of the partners, the investors, to provide benefit shares and royalties to the community. So NCIP, we are ensuring that the IP communities will be able to manage their wealth in upholding the principles of transparency and accountability, and ensuring that the future generations will also benefit from these shares that they are receiving. And we also implement our regular programs and projects such as the IP education services program. Mao ni ang pinakadako nato nga pondo sa opisina sa NCIP. We have 21 million and benefiting 814 IP students. And we also continue with our in partnership with local government unit, the national government agencies, other basic services we bring in the geographically isolated and disadvantaged areas. We have the medical and dental outreach, medical and dental missions, and then the legal consultations within the IP community. So mostly karon nga ma'am daghan kag mga activities in relation to that. And NCIP is also preparing with one of our projects which was developed in partnership with the United Nations Development Program and supported by New Zealand, the ILEAD project, Indigenous Women's and Girls Leadership and Empowerment within the Ancestral Domain. So, isa na sa mga project na ato ang gina-prepare karon, continuous ang ato ang collaboration. And we also have our integrated ancestral domain development project nga ato ang padayon og suporta sa nagkalain-lain nga mga ancestral domain to ensure that the IP communities will be able to benefit or improve sa ilahang economic mga activities para makakontribute po sa economic progress sa region o sa ato ang nasod. So those are some of the activities sa ato ang ginabuhat sa pagkakaroon. So mga igala, ang pahayag ni Ma'am Joanna Lynn de Monteverde, mga igala, ang provincial officer sa NCIP Davao City, mga igala. So mostly sila mga activities, mga igala, nasa community good, So dalang ganyan sa community good ang maong mga kwan. Pero anyways, mga igala, unta, mas pakusgan pa, for better awareness, mga igala, although daghan na mga membro sa tribo nga na marag nakuha na po sa mainstream, mga igala, mainstream society, mga igala, pero ang kuha lang ba is dapat mas pakusgan pa ang ato ang pag-incorporate yes na dili siguro sa incorporate pagkuan sa edukasyon ani, although naman sa araling panlipunan, mga igala, pero makaingon ko nga dili pa gid siya kanang kuan ba enough, dili pa siya enough, mga igala, nga ma-recognize na yung mga igala. And sometimes, mga igala, it would mga igala, result to kaning diaspora. Diaspora ba? Tama ba? Diaspora, mga igala, especially to the young IPs, mga igala. Maraming nakain ko kung na-siya diaspora, mga igala, char. Gamiton ako. Makaingon ko diaspora, mga igala, it's because nagakuan man sila, mga igala, unsa na sila ba nag-iipon na sila. Well, wala problema diri sa Davao kay fully aware man ang mga tao din ng mga igala, But I don't know sa ubang lugar, kung muipon ba sila sa ilahang so malimtan na nila ilahang identity, mga igala, so unta mas mapakusgan pa, mga igala, nga even doon na lang sila sa laing lugar, mga igala,
dili na sila bisan na sila sa laing lugar mga higala no, di sila makalimot kung ano sila ilahang tinubdan mga higala o kung sa ilahang ilahang identity as member sa tribo mga higala, as di sa member, as part sa tribo mga katambayan. Anyways mga katambayan, balik kita human lang sa mga importante pahinumdum niya to si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong palaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala na. Pila na lang kaadlaw pag ang Pasko. 64 days to go. 64 days to go. 64 days to go dede. Ay so mga higala. Karong mga higala no. Per months mga higala no. Aside sa tugisgutan na taganiya sa usapa agrikultura na kuan no. Kaning mga pagtaas sa demand sa karning baboy, gulay, manok, baka pa ba na, apil pa ba na, no? Isa po sa mga mga higala, ang demand mga higala sa ilim nun. Charing. Ito daghan kay mahubog na karong mga higala, karong holiday mga higala kay especially pag musugod na November 17 mga higala, inom dito na po na to mga amigo diya mga higala, sus! Inom everywhere. Pero mga higala no, kada inyong kahubog mga higala ibutang sa tiyan, ayaw ibutang sa inyong ulo. No? Okay, ingon sa ingon pa sa ako ang amigo mga higala no nga tungod daw na sa sayo nga likor banda dres Davao kuan mga higala Davao City mga higala mawala mga turista pero atong tourism index mga higala nganong taas man no. Ano yung ana man no. Ay nako so pasabot ba ana kay kuan ba? Daghang gusto din sa Davao City kay wala yung nga klase nga saba no pero na po iba mga taxi driver mga higala no I think most of the time mga higala most of the taxi drivers nga akong ginasakyan mga higala mingaw na Davao City especially pag gabi na no so wala na kay pasahero kay wala na may inom-inom mao na ang kuan mga higala but anyways mga higala umot lang. Siguro it's a matter of priority gid siguro na sa tuang local government may kala o sila unahon no. Puna may mga promote po siguro kay daghan na po best Davao mga higala, daghan nagsakyanan kanang mga manginumay mga higala. Ano mga kanya-kanya mga sakyanan pod. No? Napo ni mga kanya-kanya sakyanan mo drive ug hubog. Yes. No? Mo drive pa na sila mga hubog mga higala. So ay mo katingala, no? Anay ko ana ubandra na disgrasya nga kusog kaayo pero mas nindot bitanok mag-drive mag-taxi na lang mo pauli nang palag mahal mo bayaran no imbis nga imong bill kay ko ay imong kuan imong patak kay 200 kuan lang 100 lang bayad sa kalibo joke anyways mga higala no ato ang kuan mga higala ato ang Vices Regulation Unit mga higala kon VRU no doon ay pahimangno sa to ang mga kuano karong holiday season mga higala kay well expected gid mga higala nga daghang makiparty ana mga higala no naghan gid og makiparty gid ana mga higala no daghang makiparty daghang hubog kay mga party no pang kuan ana mga higala kanang sa kuan kan sa dalan mag-inom daghang na birthday ana mga higala no. Ako kaysa sa mga dili ganahan mga higala no, well tama naman kala sa sobriety ordinance sa ato mga higala nga bawal yung minom dira sa may dalan-dalan mga higala kay diha magsugod gud ang mga gubot gud no. Inom diha masen dito lang mo sulod sa balay kay syempre maikog man ang mga tao mag wild no. Maikog medyo napanay kay ikog gamay mga higala nang ato ang kuan no. Kapila na kuan mga higala ko amigo mga higala na kuan nato sila gipasampa dira sila ang kuan nya mo pinanunggab. Dunggaban ang amigo mga higala diya sa kanila sa mong lugar. Mo pa ni sampa ha. Hapit pa din madali atong tawanan to kung pagumangkon. Tapos mo na turismo. Los ay. Chay. Ito ay. Wala ko katingalahan mga higala kay yun sila nga kuan daw kuno mabawasan daw kuno ang turismo daw kuno sa kuan kay tungod ka lang kuan paunsa. Mo po na ginaingon si mo nga ang foreign that paunsa na maka-contribute sa inflation sa usa ka nasod. Okay, nangutang daw kuno dito daw kuno kuan
ay nagkuan daw ko nun ay kay tungod gitagaan daw ko ng bakuna daw sa COVID. Asa connect? Well, kanang sa ilim nun mga igala nga kuan daw ko no, turismo, dili man kay ino magiani sa mga turista. We have different identity and different market. Kung ano yung ginakuan sa city, sorry, kung dili ka kuan dito ka balin Cebu. No? Balin ka laing lugar, balin ka CDO, balin ka Tagum, balin ka Panabo. No? Pero ang Panabo, ang kuan karon kan mga igala, ang Samal murag kuan na sila. No? Murag tawagan ni, murag kin na para magpakuan og ka na sa iyo po na liquor ban. I don't know. Ano yung ana? Bitaw mga galay. Una to bago ta maabot sa laing higutan may ato paminawan mga igala no. Ang pahinomdom no ni VRU chief mga igala no sa City Government of Davao mga igala nga si retired police colonel J. Francia mga igala no. Ano sa mga pahinomdom no karong holiday season no sa mga bars o sa mga manginumay. Minaw na to mga katambayan. I-move from 1 o'clock to 2 o'clock in the morning. Kasi parang may move that time, hindi ko alam kung nagpursige doon sa council. Actually, wala pa sila nagkuha na kay during siguro sa kuha na ipatawag pa na sila ilahang kuhan. Ang akong may bawaan kay kuha naman sila, nag-organize na sila. Marami doon na sila sa kuhan. Sa ato ang city tourism, patabang sila diha para siguro ang ilang i-push yung mahimong alas 2. Alas 2 ka. Kasi natural alas 2 man talaga yan. Tapos naging forced. Nabalik ko galaw na. So, sa amo ang kuan, nagulat na po ni kay sila, i-invite na ginamo na sila para nato sila representation sa ila na site. So far, wala pa nangyayari ngayon. Wala pa. Remain gapon ang among proposal dito sa alauna. Remain sana. Sa kanong moves nyo ngayon, going to Berman sa holiday season, mag-stick to kayo ng alauna o pwede kami ng alas 5? Para diretso na kami sa Digalio. Actually, ang amo ang pinahimo is usahay preventive ni, pwedeng preventive o ng proactive. Mga maglibot nami, ginabadlong na namo. O napod may mga surprise ng mga dakop yun. Wala kasi dito sa mga buhay. Lampas dito ka ng alas 2, diyan namin mo operate. Usually ay mong dakop, ingana agad. Kanang lampas na ba? Pero kung mag-proactive ni, alaw na pa lang, tweet na namo sila na ipa-stop na ang kanang kuan, ang inom. May mga may mga peak season. May may mga Wednesdays, malakas, Sabado na malakas. Weekend, Friday night, Sabado night. Manay kuan kusog siya. Usually di po mag-conduct o kining kuan ng purpose operation. Okay. Kumusta yung approach niyo sa hinuhuli niyo ngayon, sir? Kasi usually yun ang reklamo yung approach ng DRU personnel. When they approach, alauna nga dyan medyo yun ang hindi nagugustuhan ng ibang Dabawenyos yung the way the DRU personnel approach. So, parang ang sama naman uminom para kami criminal naman pag umabot kami ng almost alas 2 madaling. Actually, mas grabe ang approach ng mga sa mga BRU pag lasing na, grabe pila namin nagkasabaan, pila namin na mura. Pero yun, meron talagang gano'n ng mga complaint. Usually kung magkuha ko sa mga bars, ako muna ko istoryahan ako management. So nag-isahaw na kanang nga na ito sa nadunggan pa sa una until karon. Pero ato nang gina-orient nga po ang mga enforcer. Kaya itong mga enforcer, mga volunteers, gikan na sa katong police auxiliary. Kita niyo mga tigulang na, mga babae, actually maluoy po ka ba? Pero in fairness, may iba marunong, may iba medyo agresibo lang talaga. Kaya nga, ang ako ang nanaman ko ito ng gisaligan sa operation karon, muna akong ginabalik-balik sa ila na
every now and then maganda ta kining kwan briefing na po sa ilaha kay ang approach lagi mo na sila sir mudagan man gud sige rin ayun na dugukura po mudagan po wala Saan mo yan? usually mudagan gud una ana magulitan mo ana kaya kung i-approach mo sa inumanan kasagaran mga marugad mo tungod kay nakainom. So, diya mag-agitate, diya masugod ba? Diya gid masugod. Ako nga, even myself, kapilang ko na kanang bilobe ko na gid usahang makagawat ako. Pero mao man akong trabaho. So, accept lang na to. Kapila na ko magitubag-tubag kog maayo, ginako ana gina siya kay labi lang na hubog na. Is it possible na amend ito before itong holiday season na to? O baka meron lang, medyo mingaron. O medyo mainit na, ganyan. O, Posible. Posible. Na before December. yan, ganun. Actually, kumpleto na yung kwan yung mga provision na giamin na mo. Kwan na lang, gamay na lang, invite na lang tong kwan, tuwang mga bar owners. Okay, thank you, sir. Salamat kayo. John Develo speaking of the bar owner. So, ito mga igala, no? Ang pahinumdum ni retired Colonel J. Francia mga igala, ang head sa Davao City Vice Regulation Unit mga igala, no? Anyways, mga igala, sumuna, no? Kailangan natin control po na mga igala, no? Kung gusto mag-inom, sa inyong balay na lang. Di ba? Yung balay na lang mga igala, no? Bahala, magkuhan mo diha, no? Kaysa sa liquor ban. Pwede, na may ubandi mga igala no nga kung kuan ang liquor ban is alas 2. Alas 2 ang liquor ban, nagapundo naman sa daan sa balay mga igala or ang uban nila mga igala sayo mga manguan tapos pag man magtigom sa daan kay nasa balay adtuan. Actually, tas na po na iban dara mga igala, no? Di na ako magsaba mga igala kung asa mga igala, pero naiusa ka kuan dara nga pagkaila mga igala, no? Siradaan lang ang kuan, siradaan lang ang tindahan mga igala, para di makadisturbo, no? Di na mag-inom. Actually, mga igala, naana siya mga igala, no? Kung mga kailan ni noon mga igala, no? Wala ko magsabag asa. Bunana mga igala para-paraan lang po good ay lang good kini niyo ikuan po epo niya ikabot-ambot sa langanin po ang tindahan po no kay lisod na po no mabalaan sila permit tungod ng ana no isa pa po mga igala no mo lagi na no ang kuan mangulo sa mga igala no even ang ato Davao City Police Office mga igala no nga bagong director karon ay happy birthday di ay kuan no Colonel Manan Muarip mga igala no belated happy birthday kay kahapon yung birthday no na siya suggestion na pag-aano imprisonment ang penalty no as ako no kanang kanang taas nga penalty no para ana no kay lisod gikay nang yun ana may gala ba nga kuan tawag ani kanang mag-inom sa gawas pag magmaoy mamigay man dili beya nato kuan gud mga igala ma-predict no ang hunahuna sa tao baya mo nang dapat kontrolon na ginaingon ana gid sa pagkakaron no una magiuban gay wa panahubog kuan na amaw na samot ang mahubog di ba so tama lagi na siya mga igala no ang kuan balay pwede mo siguro balay na mag-inom po siguro no ano lang mo sa mga bar malagi po malugi po itong mga kwanpod itong mga ubang mga kanipatigayon well anak lang yun siguro ang kwan priority sa to ang kwan karon local government no siguro kung ipadaog pa lang siguro to yung isa kandidato basig celebrate mo no pero lahi magpadaog sa mga tao basta malayo ag biya tapos mga reklamo mo o bitaw na may gano'n yung sa kumama sa una kay di man na siya botante anang mga aling kan sa una katong kan ba katong 2001 kay lagi detrimental sa nga mga negosyo and na belong niya na sa una no
Pero hinahinay nadawat sa mga tao. Ngayon ana gid dapat. No? So, well, at kabalo sa ipadul nga na pero sa mga kwan daghan og kwan daghang uyon sa mayon ani mga higala no. O ang mga dilang uyon katong mga well kusog mo kwan no mo kusog mo gimmick sa gawas no. Ay nako. Anyways, may galawan natin kung oras ang aran sa Tibok Persa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may galaw ko yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambahan sa Radyo Pilipinas, ang tusunod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.